Hello guys, welcome. So collective reading tayo ngayon. Titingnan natin kung kanino itong mapipick up nating energy. So be open-minded po ha, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming salamat. Give me the message. Kanino mong energy to? Give me the message. Kanino tong energy? Itong mapipick up natin ngayon. Give me the message. Meron ditong Virgo, Capricorn, Taurus, Leo. Merong Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, Scorpio, Cancer. Gemini, Libra, and Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius. Virgo, Capricorn, Taurus. Halos lahat andito, no? Halos lahat. So, nakikitaan ko dito, no? Malakas dito ang fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Then, sino ba yun ng earth sign? Virgo, Capricorn, Taurus. Then, mangilan-ngilan ng Scorpio, Cancer, and Pisces at Gemini, Aquarius, and Libra. So, start na tayo. So, dito, no, meron lang akong nakikita ditong tao na, yung bang tipo na, mukha kasing tahimik ka, okay? Or pwede rin, meron ditong taong nanahimik, or hindi siya naghahabol sa person niya rito, no? Merong hindi paghahabol na ginagawa. Kaya mas lalong, alam mo yon, meron ditong taong mas lalong iniisip niya yung person niya dito kasi hindi siya naghahabol. So, lumalabas na may halo pa rin tong attraction dito. Okay? Kasi dito, no, sa Ace of Pentacles reverse, pakaramdam niya kasi may nasayang. Okay? So, lumalabas, ano, malakas dito yung walang contact. Yung iba sa inyo, para bang mas lalo tong nagiging obsessed sa person niya habang ini-ignore ito. Ganon. Kasi dito, meron kasing pakaramdam na nasayang or sabihin na hindi natuloy. Okay? Yung pagkakataon sana sa inyong dalawa dito, no? Para bang yung energy niya dito, sayang. Sayang yung energy. Okay? So, lumalabas, ano, pinipigilan niya yung totoo niyang emosyon dito sa strength. Kumbaga, gusto niyang magmukhang compose pero malakas kasi yung ano, yung pagpipigil niya sa sarili niya. May pagpipigil dito. Then, sinabayan din ng King of Wands. Then, Three of Cups dito, no? So, dito kasi pumapasok yung obsession at ego. Excuse me. Dito sa King of Wands. Pwedeng ano to, naging seloso sa'yo. Or merong pinagselosa ng matindi. Pero, nakikitaan ko dito, no, medyo possessive to. Gusto na nitong maramdaman na, alam mo yun, parang gusto niya magparamdam dito. Pero nakikitaan ko dito, nararamdaman niya na may epekto siya. Okay? May epekto ka sa kanya. Ganon. Malakas yung epekto mo sa taong ito. Posible yung iba sa inyo, chinecheck ka nito sa social media. Or sa social circle, sa mga tao sa paligid mo, or yung nakakakilala sa'yo. Chinecheck ka niya din. Chinecheck ka. Pasensya na utol ako. Gusto niyang malaman or gusto niyang mag-reconnect sa'yo casually, ha? Para bang gusto niyang mag-reconnect kayo as a friend or pwede rin gusto niyang kumuha ng, alam mo yun, kumuha ng tulong doon sa taong friends mo din. Parang ganon. Gusto niyang mapalapit muli sa'yo. Yun. Kaya lang dito, no, naguguluhan siya. Hindi niya kasi, ano, siya yung bang hindi siya makapag-desisyon. Ito lang nakikita ko. Hindi siya makapag-desisyon kung mananatili ba siyang ganito, tahimik, or lalapit ba siya sa'yo, o hahayaan na lamang niya yung ganito yung sitwasyon nyo. Hindi siya makapag-desisyon. Dito sa Two of Swords,
naguguluhan siya. Pero gusto niyang lumapit, ano. Kaya lang, dahil naguguluhan siya dito, hindi niya pa makita yung sign. Okay, para bang binabalance niya muna yung kanyang sitwasyon. Malakas yung realization card dito sa judgment. Ginising to. Ito lang nakikita ko. Ginising siya dito tungkol sa pagkawala mo. Alam mo yun, minsan kasi ang tao sakalang nagigising pag nawala, okay? Kasi nakasanayan ng tao na to, nandyan ka palagi, hindi mo siya iiwan, ganun. Kaya nangyayari dito, dahil ikaw ay umiwas or lumayo dito, dun pumasok yung realization sa judgment. Kaya pagdating sa Three of Swords, sinusubukan naman ng tao nito na, alam mo yun, yung tanggalin yung sakit dito na nararamdaman niya, yung iwaksi ba yung emosyon niya. Pero kahit iwaksi niya yung kanyang nararamdaman, sugatan pa rin siya rito eh. Para bang dala-dala pa rin niya yung emosyon nung nangyari sa inyo. Kaya ayaw dito sa Five of Wands. Gusto na nitong maging maayos ng lahat. Yung walang away, walang gulo, yung wala ng tensyon sa pag-itan ninyo kahit tahimik kayong dalawa. Ayaw niya na ng gulo sa madaling salita. Gusto niya ng pakikipag-ayos sa'yo. Para bang nung hindi kayo nag-usap or nag-away kayo dito, hindi na to napayapa. Lagi siyang isip ng isip, ganun. So, dito nakikitaan ko lang dito. Gusto niyang magbalik. Gusto niyang makabalik sa'yo dito sa Five of Pentacles. Yung bang gusto niyang mawala yung distance sa inyong dalawa. Gusto niyang makabalik sa'yo. Kaya mental trap to eh. Dito sa Eight of Swords. Lakas yung Gemini. Nag-overthink to ha. Nagkakaroon na nga to ng anxiety. Parang paulit-ulit kang naiisip ng tao na to. Yung bang kung makikita mo naman para bang nakagapos eh, magulo. Parang nakatali. Pilit niyang inaayos dito pero hindi niya mabuksan. Yun yung gusto niya mangyari dito eh. Yung ayusin yung sitwasyon yung dalawa. Okay? Kaya lang hindi niya hawak yung susi. Nasa iyo yung susi. Okay? Para mag-open to. Para bang narito lahat ng kasagutan sa librong to. Okay? Kumbaga, kung ilalarawan lang natin, nasa iyo yung kasagutan kung papapasukin mo tong taong ito. So, nangyayari dito, gulong-gulo siya kasi hindi niya alam yung kung paano ba makakapasok sa buhay mo. Ganon. Pero gusto niyang makipag-ayos sa'yo, ha? Alam mo kung bakit gusto ko niyang makipag-ayos sa'yo? Kasi, masaya siya sa'yo sa The Sun. Kumbaga, naranasan niya dito na doon niya naiisip dito na ikaw yung nagbibigay ng liwanag, ikaw yung nagbibigay ng good feeling sa kanya. Iba yung hatid mo eh, iba yung energy mo, masaya kang kasama siguro, masayahin ka or pwede ring nagiging makulay yung buhay niya nung kasama ka. Okay, so comment ka kung ikaw yung klase ng tao na masayahin, good vibes lang dating mo, ganun. Mas lalo kanyang hinahangaan ngayon, as in ngayon ha. Hinahangaan ka ng tao na to dahil independent ka. Hindi ka kasi naghahabol. Yun yung nagugustuhan niya sa'yo. Very independent ka, hindi ka naghahabol. Hindi mo binababa yung sarili mo. At ito yung malakas na nagtitrigger sa obsession ng tao na to. Kasi, madalang yung ganun. Kasi yung iba, kahit nasaktan na, humahabol pa rin. Pero ikaw, naninindigan ka, kaya ko yung sarili ko. Gusto kong patunayan yung sarili ko sa'yo. Ganun. Ganun ka dito ha. Matapad ka. Hindi ka dumidepende din sa taong ito, no? Kumbaga, may integridad, ganun. May integrity, ganyan.
Lumabas si Seven of Wands reverse and Two of Wands upright. Mahirap tong ano, ibang nahirapan din tong ipaglaban o i-control yung kanyang damdamin kasi obsessed nga sa'yo dito eh. Obsessed siya dahil kaya mo yung sarili mo. Okay? Kumbaga, kinokontrol niya dito yung nararamdaman niya. Pero, alam mo yun, kahit anong control niya dito, yung depensa din niya dito bumababa para sa'yo. Iniisip niya yung, yung future niya dito sa Two of Wands. Yung mga, like na, baka sakali, may posibilidad pa na kami din dalawa magtatapos sa huli. Ganon. Yung bang tipo na, alam mo yun, yun dito sa Two of Wands, kasi, nag-iintay lang to ng timing eh. Like, na, kung mapagbibigyan mo siya, okay, hindi niya to babaliwalain, okay? Para bang, kung mapagbibigyan mo tong tao na to na mag-reconnect kayo, hindi niya sasayangin yun dito sa Two of Wands. Kasi hindi siya makamove on sa past. Alam mo yun, sa Six of Cups, hindi siya makamove on sa'yo. Malakas yung malakas yung datingan mo sa taong ito. Lalo na mayroong kang pinapatunayan dito sa Nine of Pentacles. Naninindigan ka sa sarili mo. Yung bang tipo na kahit iniwan ka or nilayuan ka dito, hindi ka naghabol. So, ibig sabihin, meron kang gustong patunayan sa tao na to na kaya mo yung sarili mo kahit wala siya. Ganun ka katatag. Ayan, ganun ka katatag dito. Pero dito, merong mga alaalang bumabalik sa kanya rito. Para bang di pa tapos kayo. Ganun. Kaya pagdating sa Knight of Wands, posible, bigla itong magparamdam sa'yo impulsively. Yung may passionate energy, yung dating ng Knight of Wands. Pero, nakikitaan ko dito, pwede bang, yung bang pwedeng tutuksoin ka, or pwedeng lalandiin ka, ganun yung dating ng Knight of Wands dito. Pero, hindi siya stable eh. Parang susubukan ka kung kakagat ka, ganyan. Ganun yung estilo niya rito. Para bang patry ka niya muna kung kakagat ka sa kanya. So, yung advice sa'yo, ito kasi yung Five of Wands reverse. Ito yung pinaka masasabing advice sa'yo dito kasi ikaw kasi para bang iniwasan mo yung gulo eh. Iniwasan mo para bang mas pinili mo yung peace mo. Alam mo yun? Kaya dito, yung pinaka-mensahe sa'yo dito, huwag kang pumasok sa mga mind games. Kasi itong person mo, magaling sa ganun eh, sa mind games. Dito sa Knight of Wands, parang tatry ka niya, susubukan. Pero hindi siya, hindi siya stable yung kanyang, hindi stable yung kanyang damdamin dito eh. Kumbaga dito, panatilihin mo yung peace mo. For example, kung ikaw ay nakawala dito at naramdaman mo na nahanap mo muli yung kapayapaan mo, dun ka magtuon kung ramdam mo sa taong ito, wala pa rin pagbabago. Kasi hindi man halos lahat kayo ng person ay ganito na medyo mabiro or sabihin na maloko or yung bang tipo na may pagka-playful, ganun. Kasi may pagka-playful tong taong ito. So, hindi halos lahat ha. So, sinasabihan ka dito, kung saan ka mapapayapa, sundin mo yung Five of Wands reverse. Kung saan ka, feeling mo, payapa ka, dun ka magtuon, okay? Kasi mapipili mo naman sa taong ito kung toxic pa din eh, okay? So, lumalabas din dito, sa Five of Pentacles reverse. Kumbaga, mag-focus ka sa self-worth mo, sa healing mo, kasi natanggalan mo na yung hirap na sitwasyon. Pwedeng ikaw nga nakaranas ka din dito ng hirap sa buhay nung inalisan ka ng tao na to. Yung asing wala. Para bang bumangon ka mali sa pagkalugmok. Alam mo yun, bumangon ka sa pagkalugmok. Yung like na wala kang maaasahan, kundi yung sarili mo, binangon mo yung sarili mo.
So, dito ka mag-focus sa Five of Pentacles reverse kasi unti-unti mo nang nakikita yung halaga mo pag nagpo-focus ka, okay? Kung babalik man siya, no, siguraduhin mong hindi dahil sa malungkot tong tao na to or malungkot ka, kumbaga, or yung tipo na takot tong mawalan or takot kang mawalan, so wag ganun ano. So kung babalik man ito, siguraduhin mo, hindi yun ang reason yung dahil malungkot lang tong tao na to. Kasi mas maganda kasi kung babalik to, ay yung pareho kayong stable, hindi yung ikaw lang yung stable tapos siya hindi stable. Alam mo yun, parang unfair yun para sa'yo kasi binangon mo yung sarili mo dito. Kumbaga, yun lang yung advice sa'yo dito. Pero syempre, ikaw pa rin naman yung magdidesisyon na yan. Pasensya na utal ako, no? Ito na yung pinaka-advice sa'yo. Kasi, kung mararamdaman mo pa rin naman tong person mong ito, kung ito ay nag-mature na ng tuluyan mararamdaman mo yan sa mga kinikilos niya. So, ang masasabi lang dito, no, mas piliin mo yung sa sarili mo, okay? Hindi ka dapat reactive dito. Mas lalo kang nagiging unreachable sa paningin niya kung ikaw ay nagiging independent tulad ng Nine of Pentacles, yung kaya mo yung sarili mo, ganyan, may napatunayan ka sa taong ito, ganun. Kasi dumating na sa yung pagbabago dito. So, ito yung sundin mo, no? Yung bang tipo na kung ito man tong tao na ito babalik dahil may kakulangan siya, hindi ka para rito para ayusin ang buhay ng taong ito. Gets mo ako? Kumbaga, hindi mo kailangan maging taga-ayos ng taong ito. Okay? Ikaw kasi naayos mo yung sarili mo nang walang tulong So, kailangan siya ganun din. Okay? Para patas ang lahat, ano? Kasi nakikitaan ko dito, may pagka-obsessed tong taong ito So, dun pumapasok na hindi equal to, okay? Hindi healthy yung love na gano'n, yung may pagka-obsess. So, sinasabihan ka dito, tingnan mo kung may consistency at emotional maturity itong taong ito. Hindi lang puro intensity lang, okay? Or yung tension, or yung hindi lang puro flirt or init ng nararamdaman. Hindi ganun. So, kailangan ay merong maturity, may magandang plano. Makikita mo talaga na yung may kalalagyan ka sa future. Ganon. So, ayun. Ito lang nakikita ko. Kasi nakikita ko dito yung iba sa inyo na ibangon mo yung sarili mo. Okay? Pwedeng nababalitaan ng tao na to na ganito ka na si Nine of Pentacles. Stable, maayos ang buhay, ganyan. Kaya ito ibabalik dahil pwedeng magkaroon siya ng ganan siya sa'yo, matulungan mo siya. So, huwag ganun, no? Kasi nangyayari sa pag ganun, gamitan user yung ganun So, ikaw, mararamdaman mo naman kung user tong person mo, okay? Ayan, so ito lang yung mensahe sa'yo, no? Gamitin mo na dito yung utak mo. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.